Kasi po, nang ako'y magsalita noon sa reclamation area patungkol po sa pag-iika po, ay medyo bitin po ako ng konti po doon at sabi ko, kung mamarapati ng Diyos na ako'y muli tumayo sa harapan ng kanyang minamahal na bayan, sabi ko, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon upang tumayo sa mga taong minahal mo ng todo, ang wika ko, muli ipapangaral ko ang bagay na ito upang lubos na maunawaan ng sambayanang El Shaddai ang kahalagahan ng bagay na kung saan ay gusto ng Panginoon na itupad ng bawat isa sa atin. Kaibigan, marami pong nagki-question pagdating po sa pag-iika po. Marami pong opposition sa bagay na ito. At hindi biro po ang opposition dito. Ang opposition ay nanggagaling sa mga hindi mananampalataya at ang opposition ay nanggagaling sa mga mananampalataya mismo. Ngunit mga kaibigan, panahon na upang ang lahat ng opposition ng kaaway laban sa salita ng Diyos ay mawasak. At mga kaibigan, mawawasak lamang ang opposition laban sa salita ng Diyos kung ang liwanag ng salita ng Diyos ay dumating sa atin at ang lambong ng kadiliman ay humayo sa ating pananalig at sa ating pananampalataya sa mga salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ikapupo, kasi po marami ang nagsasabi na iyan ay Brother Romy, iyan ay bahagi ng kautusan. At dahil wala na tayo sa kautusan, yun po ang sabi ng marami. At dahil wala na tayo sa kautusan, nararapat lamang na ang bahagi ng kautusan ay hindi na maipangaral dito sa bagong tipan. Ngunit bago po tayo magdesisyon, mga kapatid, at basta-basta lamang sumunod sa tao, bakit hindi po natin muna pakinggan ang salita ng Diyos? Dahil naniniwala po tayo ng authority pagdating sa ating pananalig at sa ating pananampalataya, ay ipinagkaloob na ng Diyos sa atin ang dapat nating sundin. Walang iba kundi ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng kahit sino bang tao. Amen! Ang ikapupo na salita, hindi po ito nagsimula nang ibigay ng Diyos sa kay Moses ang batas. Hindi pa po ibinigay ng Diyos ang batas sa kay Moses. Hindi pa ipinanganak si Moses. Hindi pa ipinanganak, mga kapatid, si Isaac. Hindi pa ipinanganak si Jacob. Hindi pa ipinanganak ang 12 patriarchs o yung 12 ama ng tribo ng bayan ng Israel. Ang ikapupo ay ibinigay na ng Diyos sa kay Abraham. Isang araw, galing po si Abraham sa pakikipagdigma. Bumalik siya, nataglay ang tagumpay na ibinigay ni El Elyon sa kanya. The Most High God. Isa sa mga pangalan po ni Yahweh El Shaddai, El Elyon, the Most High God. Ibinigay ng Diyos sa kanya ang tagumpay laban sa kanyang kalaban. Bakit po, mga kapatid? Si El Elyon o si El Shaddai, siya ang pinakamataas na Diyos. Siya ang nakaupo sa trono ng langit. Siya ang nagdidirect sa buhay natin. Siya ang nagbibigay ng tagumpay sa atin sa bawat suliranin at sa bawat problemang hinaharap ng bawat isa sa atin. Dumating siya mula sa pakikipagdigma. Sinalubong siya ng dakilang saserdote ng Diyos. Isang mahiwagang nilalang sa lumang tipan o isang mahiwagang persona sa lumang tipan, walang iba kundi si Melchizedek, the great high priest of the Most High God, and likewise, he is also the King of Salem. Kaibigan, kapatid kay Kristo, nang dumating siya sa kay Abraham, pinagpala niya si Abraham at ang wika niya, pinagpala ng Diyos na ang pangalan ay si El Elyon. Pinagpala ka ng Diyos, Abraham. At dahil po dito, mga kapatid, ang lahat ng spoils o ang lahat ng kanyang napanalunan doon sa digmaan, 10% po nito'y kinuha ni Abraham